Delikado palang kaibigan ito si Alan Peter Cayetano, Senador. Delikado rin pala itong kwentahan mo or kwentuhan mo. Bigyan mo ng mga impormasyon pag kayo ay magkakakampi pa. Alam niyo bakit? Sa dami po ng kanyang ginagawang press conference, nireview ko yung ilan sa kanyang mga pinagsasabi at ginawa. Meron na isang portion doon na patuloy na tarang hindi lang isa, ilang beses niya binanggit yun eh. Na parang ang bantaan niya sa kanyang mga kasamahan. Huwag kayong magkaila, kilala ko kayo. Dati tayo magkakasama. Kung ano inyong mga kwento at ating pinag-uusapan, ano yung alam niyo sa akin at alam ko sa inyo, alam ko. Hawak ko yan. Meron akong ebidensya laban sa inyo. Abay, delikado yun. Hindi ko lang po pwedeng iparinig sa inyo dahil baka ako'y copyright ng mamang yan dahil kanya yan eh. Sa kanyang Facebook page, saka press conference. Kaya ko sinabing delikado. Alam niyo, hindi, di ba, ang sinasabi niya, tayo mga senador, 24 lang. Tayo madalas magkakasama. Nagkukwentuhan tayo. May off the record, may legal. Kung anong lahat ng usapan. Napapalitan tayo ng impormasyon. Napapalitan tayo ng kaalaman. Yung alam ko, alam din ninyo. Kaya huwag kayong magmalinis. Ilalabas ko kung sino kayo. Ay, delikado yan. Pagka ganyan ng tao, mahirap maging kaibigan yan. Pagdating ng araw, ilalaglag ka pala. Kahit mga sekreto, kahit personal na impormasyon, gagamitin niya pagka naghiwalay na kayo. Eh paano pagkakatiwalaan ng kapwa yan? Kaya ngayon, hindi na ako nagtataka. Dati ginamit ko na yung video na ini-interview si Lino Cayetano, yung dating mayor na kanyang kapatid. Ngayon ang general manager ng PTV4, di ba? Kinuha ng Malacanang na ginawang general manager. Nasabi nga niya, tama na. Tama na ang pagkukunwari. Kasi nasaktan si Lino ng second kandidatong congressman na sinuportahan ng kanyang kapatid ay yung kalaban niya, hindi siya. Parang makasarili daw galaw. So, yun yung mga more or less na nangyari. Tapos ito ngayon, doon sa kanyang mga press conference, ipinangangalandakan niya na may pagbabanta at pananakot niya na kilala ko kayo, lahat ng pinag-usapan mo, na tinong araw na tayo magkakasama, alam ko kung sino kayo at ano inyong ginawa at inyong sinasabi. Kaya huwag kayong magmalinis. Abay, napakadelikado. Alam nyo ang pagkakaibigan at pakikitungo sa kapwa, dapat may mga limitasyon din. Hindi yung magkaibigan kayo, nagtiwala sa isa't isa, tapos na magkahiwalay kayo, politika lang naman ito, bigla mong tatakutin yung mga kasamahan mo na meron akong hawak sa iyo, meron akong alas sa iyo, huwag kang magmalinis. Aba, away yan. Diyan ako lumalabas yung paglabag sa parliamentary courtesy ng mga mababatas bilang mga senador. Kasi dapat pinapairal yung parliamentary courtesy. Pag personal, huwag ilabas. Hindi dapat ginagawa. May respeto dapat sa kapwa. Kahit na magkatunggali sa politika, dapat may respeto pa rin. Eh yung dating ko ng mga banta ni Alan Peter Cayetano, senador at minority, abay parang mawawala ang lahat ng yan. Eh di gawin mo. Sige. Tingnan natin kung madadagdagan ng kaibigan mo at madadagdag din ang kaaway mo. Wala naman akong pakialam dyan kung ano yung hawak mong impormasyon laban sa mga senador. Laban sa mga tulpo, laban kay Soto, laban kay Gatchalian, laban kay Pinlacson. Yan ang binabanggit mo eh, na marami kang alam sa mga yan. Ay di i-expose mo. Tingnan natin kung ano hanggang saan. Kung sa tingin mo, Senador Cayetano, dadami ang hahanga sa iyo at kaibigan mo. Pag ginawa mo yan, gawin mo. Pero ako naniniwala, mas dadami ang mawawala ng respeto sa iyo. Pagka yung mga bagay na hindi mo dapat ilabas, ilalabas mo dahil galit ka lang. Galit ka dahil natanggal ka as Senate President. Galit ka dahil hindi kayo nagtagumpay dahil yung minority nyo, talagang minority na lang, baka mabuwasan pa. At ito ang aking interpretation at opinion. Actually, Sir Mike Aben, ako lahat po ng ginagawa ngayon nitong si Alan Peter Cayetano, lahat po red flag. Lahat hindi po nagpapakita ng kagandahang asal, kababaang loob, at lahat nakikita natin ang pagiging arugante, pagiging namba-blackmail, mga ganyan, 'di ba? Alam niyo po, ito, wake up call na to sa ating mga kababayan, sa lahat po ng mga Pilipino, sa lahat ng manonood ni Sir Mike Abe.
sana po maisip ninyo ito na napakadelikado po ng ganitong tao. At hindi lang sa sa kanyang mentalidad, pero pati na rin po sa kanyang mga, kumbaga yung pag nakahawak siya ng posisyon, ginagamit niya ito sa masama. 'Di ba kapag ikaw ay isang luklok ng taong bayan, ikaw ay inilagay diyan sa pwesto na 'yan, dapat ikaw ay nagtatrabaho for the pleasure of your constituents. Pero kapag ang kanyang ginagawa lamang ay para lamang sa iisang pamilya, iisang grupo, iisang kumbaga mga kaalyado lamang, 'di ba? Hindi po ito magandang halimbawa at mahirap baka mamaya pamarisan pa 'to ng ating mga kabataan. Nakikita naman natin ngayon kung gaano po kagullible ang mga kabataan pagdating po sa mga nakikita nila sa SOCMED, sa mga nalalaro nila sa internet. 'Di ba? Sana pag hindi pa rin po nagbago etong si Senator Alan Peter Cayetano, huwag niyo na iboto. Hindi po natin deserve na makapanood ng halos araw-araw na nag-o-online selling ng hate, nag-o-online selling ng paninira, at nag-o-online selling ng pamba-blackmail, at nag-o-online selling po ng masamang kalooban. Hindi po tayo dapat nakakakita ng ganyan. Tayo po yung mga Pilipino, mga disente po tayo po ay mga pinalaki ng ating mga magulang para po magkaroon ng kumbaga magandang yung mga magagandang bagay ang ating nakikita. Pero pag po ganitong tao ang napapanood natin, parang sinasalaminan po tayo ng kasamaan. Tama nga yung sinabi ni Sir Mike Cabe. Sige, pagsabi mo, wala namang problema sa totoo lang, di ba? Wala namang problema sa atin yun. Kung ipagsabi niya lahat ng kanyang nalalaman dito sa kanyang mga kasamang senador, ipagsabi niya, walang problema. Hindi naman tayo mawawalan dyan Siya. Dahil mawawala ng mga tao. Pwedeng mawala ang mga taong nagtitiwala pa sa kanya ngayon. At pwede ring mawala ang ilang mga tao na binoto siya, upo siya bilang senador para maging public servant, pagserbisyuhan ang mga kababayan natin. Pero kung ipapakita niya po ang kanyang pagiging walang modo, pagiging walang kwenta, at pagiging yung walang silbi, at walang pakikisama sa lahat ng mga Pilipino, hindi po natin worth it ang isang Alan Peter Cayetano. We deserve better. We deserve politician na ang inuuna ay ang pagmamahal sa bayan. We deserve ang politician na inuuna ang kapakanan ng bayan, hindi ang kapakanan ng ilang tao, ng ilang personalidad na kaalyado o kakampi sa politika. Hindi po natin dapat ito sinusuportahan. Hindi ito ang nararapat para sa mga Pilipino. So, wake up call na po ito. Magising na po tayo. Pag nanatiling ganyan ang style ni Cayetano bilang leader ng oposisyon at minority leader ng Senado, huwag na tayo magtaka. Iiwan yan ng kapwa senador. Kaya nga yung report na meron bang lilipat na mga minority senador na pupunta ng majority, malamang mangyayari yan. Kasi hindi dapat ganyan na parang pinipersonal ang posisyon. Dinidiktahan ng kasamahan. Pinipilit na silang ang magaling, silang ang tama. At kung hindi ka sasama sa kanila, ilalabas niya yung mga nalalaman niya kung ano man yun. Napaka-delikadong gawain niya. Hindi tama yun, di ba? Ako naman, dahil hindi ko naman alam kung pakalam sa kung anong usapan niyo. Pero tayo mga Pilipino, kaya tinachalis natin, sige, ilabas mo. Total, sinabi mo yan Ilabas mo. Anong alam mo sa mga tulpo? Anong alam mo kay Gatchalian? Anong alam mo kay Lacson? Anong alam mo kay Soto? Ilabas mo. Di ba? Tingnan natin kung magtatagumpay ka. Tingnan natin kung dadami
at lalakas ang oposisyon pag ginawa mo yan. Tingnan natin kung hihina o dadami ang supporters mo, maging sa Senado. Huwag nating kalimutan ang sabi ni Escudero at ni Villanueva na kapwa umalis sa kampo ng oposisyon. Ang kanilang sinumpang tungkulin ng ibabaw, magtatrabaho sila para sa bayan. Hindi daw dapat silang dinidiktahan ng iisa o ng iisang grupo. Dapat kanya, magtrabaho tayo dahil yun ang sinumpang tungkulin sa bayan. Yun ang katwiran ng iba. Yung dalawa. At yun ang dapat ng ibabaw. Kaya kayong nandyan sa minority, o sino man sa inyo dyan, panindigan nyo sa inyong tungkulin. Huwag kayong paggamit sa personal na galit sa tingin ko. Nagtampo, nagalit dahil hindi na siya Senate President. Nagalit dahil natanggal siya. At kung ano pa. Kasi yung kanyang pagbabanta na ilalabas yung kanyang nalalaman, ay yan ay hindi na paghahanap ng katotohanan. Yan ay tinutulak na ng galit o personal. Delikado po yan. Pero ako naman, dahil hindi naman tayo, wala naman tayong kinalaman dyan, aba, ang hamon natin, ilabas mo. Huwag mong takutin ang kapwa mo, Senador. Huwag mong i-blackmail ang Senado. Ilabas mo kung talagang meron kang alam. Tingnan natin kung totoo yan. After all, taong bayan na magsasabi kung maniniwala o hindi sa inyong mga akusasyon. Issue lang, Senador Cayetano, walang personal lang. Kilala mo rin ako, kilala kita. Lahat ito issue lang. Mula nang pinag-uusapan ka. Nasa iyo rin naman ang dahilan kung bakit ka pinag-uusapan. Ikaw rin ang dahilan kung bakit may mga kritiko o may mga sumusuporta sa iyo. So, ginawa mo yan, awa, dapat harapin mo. Huwag mong daanin sa saywar o blackmail ang mga kasamaan mo sa Senado. Manindigan ka bilang senador at hindi dahil lang naninindigan sa posibleng meron kang pinagtatanggol na pamilya, kapartido, kung ano man ang dahilan, hindi na namin alam yun. Please like and share, subscribe and follow sa ating pong mga topic, opinion, mayroong pinanghuhugutan. O eto, ayan, hinamon na ni Sir Mike Abe, itong si Alan Petrang Caballo. O sige, ilabas mo. 'Di ba? Ilabas mo. Kasi sabi ko nga, wala naman sa ating mawawala. Hindi naman tayo maapektuhan yan at hindi naman tayo ang involved yan. 'Di ba? Alam niyo po, sa tagal po ng pag-stand up ni Alan Peter Cayetano sa kanyang paninindigan at kanyang yung parang dating parang may umaaway sa kanya, parang may kumakalaban sa kanya. Tanong ko lang sa inyo, meron ba napatunayan si Alan Peter Cayetano? Meron ba? Meron. Kung meron nga po, paki-comment nyo nga po dyan sa baba kung meron po siyang napatunayan o meron man lang nagkatotoo sa kanyang mga sinasabi. Kasi parang ako po, parang wala naman akong maalala o matandaan kasi nanonood ako ng mga live nito, nire-reactionan ko yung mga video nito, pero wala naman akong maalala na parang 1 month na yata halos o mag 1 month na siya'y bunganga ng bunganga. Facebook live lang ng Facebook live. Wala po tayong maaalala na meron pong sinabi si Alan Peter Cayetano na nagkatotoo o kaya meron po talagang katotohanan at merong mga tao na sumuporta sa kanyang katotohanan o kaya pinagtanggol si Alan Peter Cayetano sa pagsasabi niya ng katotohanan. Parang wala akong matandaan. Sa totoo lang po, ilang linggo na natin itong napapanood si Alan Peter Cayetano, puro pagbabanta, puro pangmamanipula, puro pagbibigay ng naratibo na merong korupsyon, nagtatakip sa korupsyon, merong gumagawa ng korupsyon, merong gumawa ng korupsyon pero ayaw managot at sila daw po ay pinipigilan, sila daw po ay binubusalan ng kanilang mga bibig para hindi isiwalat ang korupsyon. Teka. Parang nagkakalimutan tayo. Ang nagpalabas ng issue ng korupsyon sa gobyerno ay walang iba kung hindi si PBBM. Si PBBM yun Wala tayong matandaan na noong merong mga nangyayaring korupsyon na yan,
ay merong sinabi itong si Alan Peter Cayetano. Meron pala siyang nalalamang korupsyon. Meron pala siyang nalalamang mga kasabwat sa paggawa ng korupsyon. Ba't naunahan pa siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Sa paglalabas ng mga pangalan at paglalabas ng mga kontraktor at ng mga politiko na sangkot dito sa flood control scandal, flood control scam. Diba? Ba't nauna pa si PBBM? Ngayon na kayo'y sumasakay lamang dito sa issue ng korupsyon, parang ang dating kayo pa ang kinakawawa at ayaw ng mga nag-iimbestiga sa korupsyon o ng mga may kinalaman sa korupsyon na kayo'y magsalita. In the first place, nauna na ang Pangulo na ilabas kung sino ang mga sangkot dito sa korupsyon. At ito pa nga ang napaka saklap. Noong pong kongresista daw, etong si Alan Peter Cayetano, meron pong mga proyekto, etong pamilya Diskaya, mag-asawang Diskaya, sa Taguig, na questionable ang mga proyekto dahil halos magkakatabi at lumobo ang kanilang mga nakuhang proyekto noong si Alan Peter Cayetano ang congressman ng 1st District ng Taguig. Ito kaya ang pinipigilan ni Alan Peter Cayetano, kaya gustong-gusto niyang maagaw ang Senate presidency at mahawakan nila ang BRC o Blue Ribbon Committee at hindi po lumabas ang kanyang pangalan sa flood control scam na ginawa po ng mga Diskaya. Hindi kaya ito ang dahilan kasi putak ng putak, wala namang kapararakan, bunganga ng bunganga, wala namang maipakitang kahit isa man lang ebidensya ng kanyang mga sinasabing korupsyon, ng kanyang mga sinasabing pangsisikil sa kanilang mga kalayaan, sa kanilang mga freedom of speech, di ba? Puro naratibo, puro bunganga. Alam nyo kapag ang DDS, ang pro Duterte, pag nagsalita, bunganga lang. Kita nyo si Alan Peter Cayetano, 15 minutos, 30 minutos, 1 oras, nagsasalita, walang ebidensyang inilalatag, bunganga lang ng bunganga. Si Franco Mabanta ng PGMN, ano ginagawa? Banat ng banat kay Speaker Martin Romualdez, walang pinapakitang ebidensya, bunganga lang ng bunganga. Puro ganun lang. Hindi nyo napansin mga DDS o mga DDS vloggers, DDS supporters, DDS allies, wala pong pinapakitang ebidensya. Puro bunganga. Kita nyo ibigyan ko kay example, isang taong gobyerno, si Melvin Matibag. Pag nag-press ko niyan, may mga papakita yan, mga papeles, may ipapakitang mga litrato, may maipapakitang mga dokumento. Si Panfilo Lacson, kapag nagsalita yan, supported by documents. Bakit? Dating investigador yan. Alam niya kung ano ang tamang pag-iimbestiga. Hindi style 18 kulugo. 18x bodyguards na puro picture lang, selfie. Yun lang ang katibayan nila sa korupsyon, na kahit na anong mangyari at alam naman yan ng kanilang mga abogado na hindi tatayo sa korte ang kanilang mga pinipresenta na ebidensya. Diba? Kaya sana nga po 2028 magising na po ang mga Pilipino at palitan na natin yan. Hindi po natin deserve na magkaroon ng ganyang senador na parang mas matino pa mga pag-iisip natin. Wala pong ibang ginawa to kung hindi mamulitika. Kahit yung pagpunta doon sa Jensan, huli na nang pumunta sa Jensan, may dalang kakarampot na ayuda. Pagkatapos brainwash, yung mamanipula, mamumulitika, maninira sa harapan ng mga taong naapektuhan ng lindol. Huli nang dumating, huli nang pumunta, maninira pa.
Akala mo siya pa ang savior ng ano ng mga nasalanta ng lindol doon sa Jensen. Hindi natin po deserve yan. So yun lamang po, maraming salamat sa ating Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Support po natin ang ating idol at maraming salamat din po sa lahat po ng mga manonood at mga magla-like po nitong ating video. Support nyo po MA Pinoy TV, Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.